Hi listeners! Bago po natin simulan ang ating kwento, gusto po naming magpasalamat sa inyo dahil 5 years na po ang una nating channel na Jay's Amazing Stories. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at sana po patuloy niyo pong suportahan. Kagaya po ng pagsuporta niya sa Cat Amazing Stories. Kung wala kayo, hindi po namin maabot ang 5 taon. Maraming salamat po. Simulan na natin ang ating kwento ngayong araw na to. Nakatayo siya ngayon sa balkonahe ng kanilang malamansyong tahanan. Hawak nga ang isang tasang kape habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Sa loob ng bahay naririnig niya ang masasayang tawa nga ni Ronald, ang kanilang 4 na taong gulang na anak, habang nakikipaglaro kay Rodolfo. Isang ngiti ang lumabas nga sa kanyang labi. Ito ang gusto niyang buhay. Isang pamilyang buo at masaya. Min, halika rito! Tawag nga ni Rodolfo mula sa sala. Tignan mo nga naman tong batang to. Parang kabayo kung tumakbo. Lumapit siya at sumadal sa balikat ng kanyang asawa habang pinagmamasdan si Ronald na tumatalon-talon sa sofa. Tawa ng tawa. Napakakulit mo anak, sabi niya habang inaabot nga ang maliit na kamay ng bata upang yakapin ito. Pero mahal na mahal kita. At ako hindi. Biro pa nga ni Rodolfo habang nakatingin nga sa kanya na may mapanuksong ngiti. Napailing si Carmina ngunit hindi napigilang mapangiti. Siyempre ikaw rin. Sus! Niyakap nga siya ni Rodolfo mula sa likuran. Isinandal ang kanyang baba sa kanyang balikat. Alam mo bang mahal na mahal kita, Min? Alam ko. Sagot niya at ipinikit ang mga mata at ninamnam ang sandaling yun. At alam mong mahal din kita. Sa mga panahong tulad nito, pakiramdam ni Carmina, wala nang makakasira pa sa kanyang mundo. Ngunit hindi niya alam ang gabing to, ang huling pagkakataong mararamdaman niya ang ganitong klaseng kapayapaan. Dahil kinaumagahan ng isang masayang araw na nauwi sa trahedya. Pauwi sila mula sa isang hapunan sa isang mamahaling restaurant. Hawak ni Carmina ang kamay ni Ronald habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Naiwan naman ang kanyang asawa sa loob ng resto upang kunin ang pagkain na take-out nga ng kanilang anak. Ang kalsada ay abala. Puno ng dumaraang sasakyan at mga taong nagmamadali. Isang saglit lang siyang lumingon upang kunin ang teleponong tumunog sa kanyang bag at sa hindi inaasahang pagkakataon, nabitawan nga niya ang kamay ng anak. Nanay! Isang nakakabinging tunog nga ng preno ang pumuno sa paligid. Sumunod ang sigawan ng mga tao at ang sumunod na nakita niya ay ang maliit na katawan ni Ronald na nakahandusay nga sa kalsada. Parang huminto ang mundo niya. Narinig niya ang sariling sigaw. Naramdaman niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Mabilis siyang sumugod, nanginginig ang buong katawan habang niyayakap nga ang anak. Anak, gumising ka! Wala nang malay si Ronald. Dumaan ang mga minuto, dumating ang ambulansya. Sa tabi niya nakita niyang matigas ang mukha ni Rodolfo, hindi nagsasalita, hindi tumitingin sa kanya. At nang dumating sila sa ospital, natanggap nga nila ang balitang tuluyan ngang nabasidhi sa sakit na nararamdaman niya. Wala na si Ronald. Hindi niya narinig na sinisinga siya ni Rodolfo, ngunit sa bawat kilos nito, sa bawat hindi nito pagsasalita, sa bawat pag-iwas ng tingin, ramdam niya. Pakiramdam niya kasalanan niya ang lahat. Simula noon unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Ang dating masayang tahanan ay naging malamig at walang sigla. Hindi na nga siya niyayakap ni Rodolfo sa umaga, hindi na siya tinatawag sa kanyang palayaw. Hindi siya ginugulat sa kusina habang nagluluto. Kapag nasa isang silid sila, pakiramdam niya ay parang hindi siya nakikita ng asawa at parang nag-iisa lamang siya. Wala namang may kagustuhan na mangyari yun. Pero siguro hanggang doon na nga lamang ang kanilang anak na si Ronald.
At hindi rin naman nila pwedeng sisihin ng Diyos. Dahil regalo lang din naman ang buhay na ibinigay sa atin. Gabi-gabi nakatitig nga ang babae sa kisame. Hinihintay ang yakap ni Rodolfo. Dahil hindi rin naman madali ito para sa kanya. Ngunit ang kama ay nananatiling malamig. Alam niyang may isang bagay na unti-unting naglalaho. At sa kaloob-looban niya, natatakot siyang tuluyan na nga itong mawala. Lumipas ang mga linggo, ang lungkot sa kanilang tahanan unti-unting nagiging normal at hindi na nga mabilang pa ni Carmina kung ilang beses nga siyang nagising sa gitna ng gabi na si Rodolfo ay wala pa rin sa tabi niya. Nung una inisip niya, kailangan lang nitong mapag-isa na baka ganoon lang talaga ang paraan ng asawa para sa pagdadalamhati. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Hindi na tulad ng dati si Rodolfo. Dati kahit pagod ito galing trabaho, uuwi pa rin ito ng maaga upang makasama sila ni Ronald. Ngunit, wala na ang kanilang anak. Ngayon palagi na nga itong ginagabi ng uwi kapag tinatanong niya kung bakit palaging pareho ang sagot. Maraming ginagawa sa opisina. Nang unang beses niyang marinig yun, hindi na nga siya nagtanong pa. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, hindi na lang gabi ito umuwi ng late. May mga araw na rin na hindi na nga ito talaga umuwi ng tuluyan. Napansin din niyang bihira na nga siyang kausapin ni Rodolfo. Kung dati, nasa trabaho ito lagi siyang nakakatanggap ng tawag o kahit simpleng update man lang, ngayon, kahit siyang mag-text minsan hindi pa nga ito sumasagot. At kapag magkasama sila sa bahay parang hindi na nga siya nito nakikita. Isang gabi nagdesisyon nga siyang hintayin ito. 2:00 ng madaling araw nang marinig niyang bumukas ang gate. Mabilis siyang lumabas at nakita si Rodolfo na bumaba mula sa sasakyan. Suot pa rin ang kanyang pangopisinang damit. Agad niyang napansin ang bahagyang bakas nga ng pulang lipstick sa kwelyo ng polo nito. Kitang-kita sa liwanag ng poste at ng ilaw mula sa kotse. Kinabahan siya. Pumasok si Rodolfo sa bahay at tumuloy kaagad sa kanilang kwarto. Sinundan niya ito pinilit ang sariling kumalma. Rod, anong oras na ngayon ka lang umuwi? Saad nga ni Carmina. Pero hindi ito kaagad sumagot. Tumayo lang ito sa tabi ng kama. Tinanggal ang botones ng polo nito. Trabaho. Malamig na sagot niya at hindi man lamang siya tinitigan. Trabaho? Hanggang 2:00 ng umaga? Panguusisa nga ni Carmina. Dahil ayaw na nga niyang hayaan ito na ganituhin siya. Sinabi ko ng trabaho, Carmina. Huwag mo na akong kukulitin pa. Natigilan na nga lamang siya. Ngayon lang siya sinagot ni Rodolfo ng ganoon. Sa isang iglapang pinakamasakit niyang hinala, ay unti-unting nagiging totoo. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sino? Sino ang babaeng kinababaliwan ng asawa ko? Napatras siya, ramdam ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Kinuha ni Rodolfo ang tuwalya at diretsong pumasok sa banyo. Iniwan siyang nakatayo roon. Nag-iisa sa silid na dati puno ng init at pagmamahal. Hindi na malayang tumulo ang mga luha. Hindi inakalang darating ang araw na magbabago ang lahat, na hindi na nga siya tititigan ng asawa sa parehong paraan. Ngayon sa malamig nitong kilos, malinaw na may bumabagabag dito at hindi na nga lamang ang pagkawala ng kanilang anak. Hindi lang naman siyang nag-suffer sa nangyari. Pati rin naman si Carmina. Dahan-dahang lumapit sa kama ito at naupo. Napatingin sa kwelyo ng polo nito, may bahid ng lipstick. Gusto niyang magduda, gusto niyang magtanong pero may bahagi sa kanya na natatakot nga na sagutin. Dahil kapag inamin ni Rodolfo, paano niya maitatanggi ang sakit na unti-unting lumalamon sa kanya? Lumabas ito mula sa banyo nakatapis ng tuwalya, walang emosyon ng muka. Tinitigan niya ito. Umaasang bibigyan siya ng paliwanag. Kahit kasinungalingan man lang, para lang kahit papaano,
ay hindi agad bumagsak ang kanyang mundo. Rod, sabihin mo sa akin ang totoo. Pagtatapat ni Carmina. Napahinto ito sa pagpunta sa aparador. Hindi niya nilingon. May ibang babae ka na ba? Kalmado pa niyang tanong. Dahan-dahang humugot ng hininga ang asawa. Ilang saglit bago sumagot. Matulog ka na, Carmina. Kung ano-ano lang iniisip mo. Halos mabingi siya sa sagot. Hindi man lamang itinanggi. Hindi rin kinumpirma. Lumipas ang buwan at binaliwala na nga lamang ni Carmina ang hinala. Sa halip na harapin ang masakit na posibilidad, pinili niyang ituon ang sarili sa isang bagay na maaaring makapagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Muli siyang nagbuntis. Hindi yun naging madali. Sa mga unang buwan, may takot sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat pinanghawakan niya, ang ideyang baka sa pagkakataong to, may ibalik ang isang bagong buhay ang siglang nawala sa kanilang tahanan. Dumating ang kanilang anibersaryo at natuwa siya dahil magkasama sila. Gusto niyang panghawakan ng pag-asang nabuntis kaagad at ganun nga ang nangyari. Makalipas ang 2 linggo, pumunta nga siya sa doktor dahil sa mga senyales na kanyang nararamdaman at nakumpirma ang kanyang pagbubuntis. Dahan-dahang lumakas ang loob niya. Isang gabi habang tahimik silang magkasalo sa hapunan, nagdesisyon siyang wag nang ipagpaliban pa. Pinagmamasdan ng asawa, pagod ang muka, malalim ang mga mata at walang sigla ang kilos. Hindi niya maalala kung kailan ito huling naging masaya. Rod, may sasabihin sana ako sa'yo. Hindi ka agad ito tumingin sa kanya. Patuloy lang sa pagkain. Ngunit nang hindi siya nagsalita ulit, napilitan itong bumaling. Ano yun? Huminga siya ng malalim, pinakaramdaman ng sariling dibdib. Buntis ako. Bumagal ang kilos nito. Saglit na natigilan, hawak pa rin ang kutsara. Kita niya ang bahagyang pagkunot ng noo at tila pagsusuri sa kanyang mukha kung seryoso nga ba siya. Ano? Tanong ni Rodolfo. Buntis ako, Rodolfo. Magkakaanak na ulit tayo. Hindi niya maipaliwanag ang ekspresyon sa mukha ng asawa. Parang gulat pero hindi niya alam kung may kasamang tuwa. Parang may halong pagtataka. Tahimik. Ilang segundo bago nga nito muling ibinaba ang kutsara sa mesa. Sigurado ka ba? Oo. Pinatignan ko na rin sa doktor para sigurado. Bago ko sabihin sa'yo. Muli itong natahimik. Sinubukan niyang basahin ang reaksyon. Pero napakahirap hulaan ang nasa isip nito. Ngunit nang sa wakas makita nga niyang paggalaw ng labi. Isang maliit na ngiti. Halos hindi mahahalata. Doon lang niya naramdaman ang bahagyang pagluwag ng dibdib. Magiging ama ulit ako? Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may bumalik nga na liwanag sa mata nito. Hindi pa niya alam kung ito na nga ang kasagutan sa lahat. Pero sa gabing yun, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang buwan ng lungkot at pangungulila, naramdaman niyang may pag-asang muli na magsisimula sila ulit. Pagkalipas ng gabing yun, napansin ni Carmina ang bahagyang pagbabago kay Rodolfo. Hindi man ito naging madaldal o labis na masuyo gaya ng dati, mas madalas na nga itong umuuwi ng maaga. Hindi na rin ito ganoon kalamig sa kanya. Bagamat may mga pagkakataong tila malayo pa rin ang isip nito. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan niyang punan ng mga plano ang kanilang mga pag-uusap. Pinag-usapan nila ang pangalan ng kanilang magiging anak, kung paano nila aayusin ang kwarto nito, at kung anong kulay nga ang magandang pintura nga sa dingding. Hindi naman laging nagbibigay ng opinyon si Rodolfo pero hindi rin ito lumalayo sa usapan. Akala niya okay na nga ang lahat. Isang araw habang sabay silang nag-almusal, naglakas loob nga siyang magmungkahi. Rod, gusto mo bang mamili tayo ng gamit para sa baby? Para sa lalaki at babae, para kahit na anong maging kasarian, may nakahanda na tayo. Saglit itong natigilan, ninayos nga ang hawak na kutsara.
Saka tumango. Sige, sabihin mo lang kung kailan mo gusto. Naginit ang kanyang mata sa sagot nito. Hindi niya akalaing papayag nga ito kaagad. Ilang araw matapos ang usapan nilang yun, magkasama silang pumunta sa mall upang mamili ng mga gamit para sa kanilang magiging anak. Sa unang pagkakataon, muli niyang naramdaman ang saya ng may kasamang asawa. Sa kalagitnaan nga ng pamimili, nagpaalam siyang saglit upang magbanyo. Ngunit pagbalik niya, biglang bumigat nga ang kanyang loob nang makita ang isang babaeng kausap ni Rodolfo. Mahaba ang buhok, matangkad, at may kaakit-takit na postura. Nakangiti ito kay Rodolfo at sa paraan ng kanilang pag-uusap, parang hindi lang sila basta magkaswal na magkakilala, dahan-dahan siyang lumapit. Rod? Sabay na napatingin nga sa kanya si Rodolfo at ang babae. Saglit na katimikan nga ang namayani bago ngumiti ang babae. Waring hindi nagulat nga sa kanyang presensya. Ikaw siguro si Carmina. Bahagyang kumunot ang noo. Paano nito alam ang kanyang pangalan? Binalingan nga niya si Rodolfo ngunit hindi ito agad sumagot. At ikaw? Muling ngumiti ang babae, mas malapad ngayon sa kainibot ang kamay. At parang punong-puno ng confidence sa sarili. Stella, matagal na kaming magkaibigan ni Rodolfo. Hindi niya agad iniabot ang kamay nito. May kung anong bumigat nga sa kanyang dibdib pero hindi niya iyon pinahalata. Sa halip binalikan niya ang tingin ni Rodolfo, umaasang ito na nga mismo ang magpapaliwanag. Ngunit nanatili lang itong tahimik. Talaga? Hindi ko alam na may matagal na siyang kaibigang tulad mo. Natawa ng mahina si Stella, saka tinapik ang braso ni Rodolfo. Hindi niya ako madalas nababanggit. Siguro dahil matagal na rin kaming hindi nagkikita pero ngayon, nagkataong may business akong inalok sa kanya. Napakunot noo nga si Carmina. Business? May alinlangan man sa kanyang puso, pinili ni Carmina ngumiti. Ha, ganun ba? Ano namang business yun? Napangiti naman ang babae sa katumingin sa kanyang asawa bago bumaling ulit sa kanya. Mahabang paliwanag pero siguro mas mabuting si Rodolfo na mismo ang magdetalye sa'yo. Right, Rod? Tumango lamang sa kanyang asawa at biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Sa isip niya, may mali sa ngiti ng babae at sa mga palitan nilang tingin ng kanyang asawa. Nagpilit ng ngiti si Carmina, pinagmasdan niya ang asawa. May inaalok siyang investment. Wala namang masama, nagkataon lang nagkita kami rito. Muling lumipat nga ang tingin niya kay Stella. Ngunit hindi niya mabasa ang ekspresyon nito, kalma lang ito, hindi nagmamadali, hindi naman naligaga, na para bang alam nitong wala siyang konkretong dahilan upang magduda. Pero may bumubulong nga sa kanya na hindi ito simpleng pagkikita. Investment? Ano namang klaseng investment? Bago pa makasagot si Rodolfo, si Stella na nga mismong sumingit. Huwag kang mag-alala. Walang masama rito. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa susunod naming meeting para mas maintindihan mo. May kung anong hindi niya nagustuhan sa tono nito. Parang siya pa. Ang wala sa lugar, parang siya pa talaga ang kailangang kumbinsihin. Tignan natin. Saglit na nagtagpo nga ang kanilang mga mata. Bago ngumiti, ang kausap at muling bumaling kay Rodolfo. Sige Rod, I'll let you think about it, okay? Tawagan mo na lang ako. Bahagyang itinaas ng babae ang kamay at marahang inaplos ang braso ng kanyang asawa bago tuluyang nagpaalam. Hindi yun nakaligtas sa kanya. Tahimik niyang pinagmasdan ng asawa habang pinapanood nitong lumayo ang babae. Hindi man ito nagsalita, ramdam niyang may kung anong hindi tama. Kaya naman, Rod, hindi ka agad lumingon si Rodolfo. Matagal mo na ba siyang kilala? Panguusisa nga ni Carmina. Napabuntong hininga ito bago tumango. Oo, noon pa. Bakit hindi mo man lang siya nabanggit sa akin? Saglit itong natigilan pero hindi siya tinignan. Wala naman kasing dahilan para pag-usapan siya noon. Noon. Ibig sabihin matagal na nga itong bahagi ng buhay ng asawa niya. Matagal na nga itong konektado rito. Kahit kailanman,
ay hindi niya nalaman. Pinilit niyang ngumiti, itinago ang bumibigat na pakiramdam. Ngunit sa loob-loob niya may unti-unting gumuguhit nga na pangamba. At ngayong bumalik na nga si Stella, may pakiramdam siyang hindi ito basta nawawala sa kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan at habang lumalaki ang kanyang tiyan, unti-unting napapansin ni Carmina ang pagbabago ng kilos ni Rodolfo. Madalas na nga itong tahimik, tila may laging iniisip, pero hindi na nga niya yun binigyan ng malalim na kahulugan. Ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanilang anak. Dumating ang ika-9 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Isang umaga habang nag-aayos siya ng mga gamit ng sanggol, bigla nga siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Napaigtad siya, napakapit sa gilid ng kama. Rodolfo? Agad nga siyang nilapitan ng asawa. Anong nangyayari? Hinawakan niya ang kanyang tiyan, naramdam niya ang paninikip, ang pagbugso-bugso nga ng sakit. Hindi na nga ito tulad ng mga nakaraang araw, mas matindi to, mas mahapde. Rod, ilabas mo na ang sasakyan, manganganak na ata ako. Agad siyang inalalayan ng asawa. Kahit kinakabahan, pinilit nga niyang huminga ng malalim. Pagdating nila sa ospital, sinalubong siya ng mga nurse at agad siyang ipinasok sa labor room. Ilang oras nga siyang naghirap sa matinding sakit. Pawis na pawis siya, halos mawala na nga ng lakas sa bawat kirot na dumadaloy nga sa kanyang katawan. Naririnig niya ang doktor, mga nurse, at kahit nga ang tinig nga ni Rodolfo sa tabi niya. Pero ang lahat ay tila lumalabo sa sakit na kanyang dinaranas. Konti na lang, Carmina. Huminga ka ng malalim, isa pa. Soling pagsusumikap, ibinuhos niya ang natitirang lakas. At sa wakas isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Napapikit siya. Narinig niyang nagsalita ang doktor. Isang malusog na babae, congratulations! Saad nga ng doktor. Nangiabot nga sa kanyang sanggol, mahina niyang hinaplos ang pisngi nito. Napakalambot, napakaliit. Kalista. Gusto kong pangalan niya. Kalista. Saglit na natahimik nga ang silid. Pinagmasdan niya ang maliit na mukha ng kanilang anak at hinaplos ang malambot nitong pisngi. Sa pangalang yun, naramdaman nga niya ang bagong simula. Kalista. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, at muli niyang nasilayan ang ngiti ni Rodolfo. Habang yakap ang anak, pinili nga niyang maniwala na may pag-asa pa, na baka sa pagkakataong to mabuo nga sila muli bilang isang pamilya. 3 araw matapos nga niyang isilang si Kalista, unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Lumapit sa kanya si Rodolfo isang gabi. Carmina, gusto kitang isama sa labas kahit sandali. Tayong dalawa lang. Ha? Saan naman? Takang tanong nga ni Carmina. Sa isang yate. Gusto kong mag-relax tayo. Makalanghap ng sariwang hangin. Alam kong pagod ka sa panganganak kaya naisip ko na baka gusto mong lumabas kahit saglit. Si Berta ang bahala. Ilang oras lang naman tayo eh. Napatingin siya sa natutulog nilang anak. Hindi nga siya sanay. Naiwan si Kalista pero sa kabilang iyon, may bahagi nga sa kanya na gusto rin ng ideya ng asawa. Matagal na rin silang hindi nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Sigurado ka? Baka hindi pa ako dapat lumabas eh. Saglit lang naman. Sige na nga, pero saglit lang ah. Matamis na ngumiti ito, inalalayan siya papasok sa kotse at ilang oras pa nga narating na nga nila ang lugar. Pagdating sa daungan, maaliwalas ang panahon. Nang makita ang yate may bahagyang saya nga siyang naramdaman. Inalalayan siya ng asawa paakyat at sa loob ng ilang minuto lumayag na nga sila palayo sa pampang. Habang nakaupo siya sa deck, pinagmasdan ng kalmadong tubig. Buti naisip mong gawin to, Rod. Matagal na rin tayong hindi nakakalabas. Gusto lang kitang makasama tayong dalawa. Napangiti siya. Habang patuloy nga silang lumalayag, hindi niya namalayang lumapit sa likuran niya si Rodolfo. Nang lingunin niya ito,
Si isang iglap, isang matalim na bagay ang bumaon sa kanyang tiyan. Nanlaki ang mata niya. Dahan-dahang umatras siya. Nanginginig ang kanyang kamay at hinawakan nga. At ramdam niya ang mainit na bumubulwak nga sa kanyang sugat. Rod? Ngumiti ito marahang, hinugot nga at bago pa nga siya makatakbo, napaubo nga siya ng hina ang tuhod na pasandal sa riling yate. Nanginginig ang buong katawan. Pero bakit? Isang tawang narinig niya. Sa likuran at si Stella yun. Akala mo ba maaagaw mo pa ulit siya sa akin? Lumapit ito, may hawak nga. Habang nag-aagaw buhay, hinawakan ni Rodolfo ang buhok nito. Nakatingala siya habol ang hininga, duguan. Paalam, Carmina. Nakangiting wika nga ni Stella bago binuhos nga nito ang mainit na asido sa kanyang muka. Nagsimulang umusok ang balat niya. Bumula at natutunaw nga ang kanyang laman. Napasigaw siya ng malakas at halos mabingi nga sa sarili niyang daing ng paghihirap. Gumulong siya sa sahig ng yate. Umihilab ang sugat. Akala niya katapusan niya. Lumapit si Rodolfo sa kanya. Tapos na ang papel mo, Carmina. Saad pa nga nito. At isang malakas nga ang tumama sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang bumagsak siya sa tubig tinangay ng alon, lumulubog sa dagat. At sa huling sandali bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat, isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isip. Si Calista. Paano na si Calista? Na anak niya. Ayaw niyang muling maranasan ng mawala ng isang anak. Dahan-dahang dumilat nga si Carmina. Agad niyang naramdaman ang matinding kirot sa buo niyang katawan. Muli siyang napasingha, pilit inaalala ang nangyari. Ang huling natatandaan niya ay ang malamig na haplos ng tubig sa kanyang balat bago tuluyang dumilim ang lahat. Lumingon sa paligid. Isang maliit ngunit maayos na silid ang bumungad at may lumang aparador sa isang sulok at isang mesa kung saan nakapatong ang ilang bote ng gamot. Walang kahit na ano sa loob ng silid ang familiar sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok nga ang isang matandang doktor, bahagyang nakangiti habang tinitignan siya. Gising ka na rin sa wakas. Saad nga ng doktor. Ramdam pa rin niya ang pangihina ng katawan. Napalunok siya bago nagsalita. Nasaan po ko? Ipinaliwanag ng doktor na inanod nga siya sa dalampasigan at wala nga siyang malay. Dinala nga siya nito sa bahay upang gamutin ang mga sugat. Dahan-dahang sinuri ni Carmina ang sarili. May mga benda sa kanyang braso at ramdam niya ang pangangalos ng balat. Pilit inaalala ang huling nangyari. Ang sakit sa tiyan, ang lamig ng tubig, at ang unti-unting pagkawala ng kanyang malay. Ngunit higit sa lahat bumalik sa kanyang isipan ang isang bagay na mas mahalaga. Noong araw na yun, napagdesisyonan nga ni Carmina na sana hiwalayan na nga ang kanyang asawa na si Rodolfo. Nasa kanya na nga ang annulment papers nila, pero nang nasa yate na nga sila, hindi naman niya inaasahan na ganun pala ang gagawin ng kanyang asawa at nang pinaghihinalaan nga niyang kabit nito. Napailing na nga lamang siya habang napaluha. Ilang araw na po akong walang malay. Tanong nga nito sa doktor. 3 linggo. Nalaki ang kanyang mga mata. 3 linggo? Tanong ni Carmina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniisip kung gaano nga siya katagal na wala. Paano na ang anak niyang si Calista? Nasa poder pa ba ito ni Rodolfo? Ano nang nangyari sa kanyang anak? Baka kung napaano na nga ito. Mas iniisip nga niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko pong bumalik sa anak ko eh. Baka kung napaano na po siya. Sinubukan bumangon ngunit biglang bumikat ang kanyang ulo. Napakapit nga siya sa gilid ng kama, pilit na lumalaban sa pangihina. Hindi ka pa maaaring bumangon. Masyado ka pang mahina. Mapapahamak ka lang kung ipipilit mo ang sarili mo. Hindi ako pwedeng maghintay. Hindi niyo po ba naiintindihan? May anak ako. Kailangan niya ako. Hindi ko alam kung nasa mabuting kamay ba siya ngayon. Saglit siyang natigilan ng makitang ekspresyon ng matanda. May kung anong matalim na tingin nga nito.
Isang bagay na hindi niya mabasa. Alam kong may gusto kang balikan pero bago ka umalis dapat mong malaman may utang na loob ka sa akin. Nag-alinlangan siya sa narinig. Pero ang doktor, gusto lang naman talaga niyang masiguradong ligtas at okay si Carmina. Naguguluhan namang tanong ni Carmina. Ano ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, kinuha ng doktor ang isang maliit na salamin sa mesa at iniabot yon sa kanya. Tignan mong sarili mo. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ng salamin. Dahan-dahang itinapat nga nito sa kanyang mukha at nanlaki ang mata niya nang nakitang refleksyon. Ibang babae ang nasa salamin. Napasinghap si Carmina. Nanginginig niyang hinaplos ang kanyang pisngi. Pilitin na alala ang dating pakiramdam ng kanyang balat. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na nga niya maramdaman ang dating siya. Ano to? Muling tinuon niya ang tingin sa salamin. Mas maputi ang kanyang balat, mas matangos ang kanyang ilong, at mas manipis ang kanyang labi. Ang mga mata niya, hindi na ang parehong matang matagal na nga niyang nakikita sa tuwing titingin siya sa salamin. Teka, sino to? Bakit ganitong itsura ko? Tahimik lang siyang pinanood ng doktor bago ito muling nagsalita. Ipinaliwanag nito, hindi lang basta iniligtas ang kanyang buhay. Pinago rin nito ang kanyang pagkatao. Wala na siyang babalikan sa dati niyang buhay. Anong ibig mong sabihin? Napatingin siya rito pilit na inuunawa nga ang ibig nitong ipahiwatig. Sa malamig na tinig inilahad ng doktor ang totoo. Ang anak nitong si Emerald Mendez ay biglang naglaho isang buwan nang nakalipas. Iniwan ang lahat ng responsibilidad na dapat sana'y ginagampanan. Dahil sa pagkawala ni Emerald, napilitan nitong humanap ng kapalit, isang taong kayang pumalit sa lugar ng anak nito at ituloy ang mga bagay na hindi nito natapos. Anong pinagsasasabi mo? Diretsahang sabi ng doktor na siya na ngayon si Emerald Mendez. Hindi naman ako siya eh. Tinitigan siya ng doktor. Walang bahid ng emosyon sa mukha nito. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Paano niya babawiin ang anak niya kung tatanggihan niya ang alok? Nanatili siyang tahimik. Isipin mo itong mabuti. Kung gusto mong makuha ang anak mo, wala akong ibang pagpipilian. Napalunok si Carmina. Wala pa siyang tiwala sa matandang to, lalo na sa kanyang mga na-experience. Asawa nga niya, trinaydor siya. Alam niyang mas malalim pang dahilan ng lahat ng to pero sa tingin niya, ito lang din ang paraan para muli siyang makabangon at makagante at mailigtas ang kanyang anak. Napakuyom nga ang kanyang kamoo. Alam niyang mapanganib ang gagawin niya pero wala siyang ibang paraan upang makabalik kay Calista. Hindi siya maaaring magpatalo. Paano ko sisimulan? Tanong na nga lamang niya. Isang maiksing ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Sa susunod na araw, babalik ka sa mansyon bilang si Emerald Mendez. Nang dumating ang araw ng pagbabalik, pagpasok pa lamang ni Carmina sa mansyon, agad na sumalubong ang dalawang batang lalaki na may magkaparehong muka at halos sabay na nagsisigaw. Mommy! Mommy, ang daya mo, ang tagal mo pong nawala. Oo nga, sabi mo sandali ka lang po sa New York pero ang tagal mo po doon tapos wala ka pang dalang laruan. Sigaw nga ng mga to sa kanya, ang ilang katulong naman ay nagulat sa presensya niya. Nagagawa ng pansin ang kambal pero parehong may mahahabang pilikmata, mapupungay na mata, mga matang tila naman na nga sa kanilang ama. Mommy, alam mo po ba naglaro po kami ng superheroes kahapon? Ako po si Captain Kian. Ako naman po si Super Kiran. Mas malakas po ako kasi may cape. Bigla nilang hinila ang kanyang kamay. Pilit siyang pinapaupo sa sofa. Mommy, bilis, kwento mo sa amin yung fashion show mo sa New York. Oo nga po, ang daming artista dun, di ba? May nakita ka po bang sikat? Sad pa nga ng kambal. Halos hindi makahinga si Carmina sa bilis ng mga pangyayari. Pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Pero ang mga boses ng kambal ay parang musika na nagbabalik sa kanya sa isang alaalang isang masakit na alaala. Napalunok siya nang biglang pumasok sa isip niya si Ronald.
Ang anak na hindi na nga niya mayayakap kailanman. Naalala rin niya si Calista, ang iniwan niyang anak na nasa puder pa rin ni Rodolfo. Pilit niyang pinigilan ang namumuong luha. Hindi niya pwedeng ipakita ang kahinaan niya. Hindi ngayon. Fashion show sa New York? Siyempre maraming artista. Pero alam niyo, mas namiss ko kayo kaya bumalik ako kaagad. Sad na nga lamang ni Carmina para hindi naman ma-disappoint ang mga batang paslit na walang kamalay-malay. Nakaramdam kasi siya ng awa at kahit papaano pagmamahal at concern sa mga batang to. Talaga, Mommy? Maya-maya pa biglang nagtakbuhan nga ang kambal palayo sa kanya at biglang sumigaw. Daddy! Napako si Carmina sa kinatatayuan, pumasok si Calix ngunit hindi man lamang nagulat nang makita siya. Samantalang siya biglang kinabahan. Hindi alam kung paano haharapin ng lalaki, lalo na't nagpapanggap lamang bilang si Emerald, ang asawa nito. Napalunok siya habang pinagmamasdan ng lalaki. Matangkad, matigas ang tindig pero ang pinakamatingkad sa lahat ay ang malamig nitong mga mata. Walang emosyon ang tingin nito habang nakatuon sa kanya. Saglit lang siyang tinitigan nga ni Calix. Sakay binaling ang atensyon sa mga anak. Muli itong umiti ng bahagya. Halos hindi halata. Saka kinarga ang kambal na parehong natatawa habang yakap-yakap ang ama. Daddy, andito na po si Mommy! Pero saad naman ang kanilang ama? Pumunta muna kayo sa garden, maglaro roon. Ayaw pa nga sana ng kambal. Pero biglang saad nga nito, go now. Malamig na putol nga nito, hindi na binigyan ng pagkakataong tumanggi ang kambal. Nagkatinginan na nga lamang ang magkapatid bago bumaba sa bisig ni Calix at tumakbo palabas. Nagbubulungan habang papunta sa garden. Nang tuluyan ang mawala ang ingay ng kambal, bumalik ang nanlalamig na titig nga ni Calix kay Carmina. Hindi ka na dapat bumalik pa. Ramdam ni Carmina ang bigat sa sinabi nito pero hindi siya natinag. Tinignan niya si Calix. Bakit hindi? Gusto rin kasi niyang malaman ang dahilan. Hindi kaagad sumagot si Calix, sa halip sinuri nga niya ito. Mula ulo hanggang paa, bago muling nagsalita. Dahil wala ka ng lugar dito. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo isang maling galaw mo lang, hindi na kita papayagang lumapit pa sa kanila. Malamig at mabigat nga ang salita nitong binitawan bago siya tuluyang iniwan. Iniwang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Napaupo siya sa sofa at napahawak sa ulo. Kaya ko kayang tumagal sa bahay na to? Na magpanggap bilang Emerald? Sa isip-isip nga niya, napailing na nga lamang siya bago umakyat sa ikalawang palapag at pumasok sa silid na itinuro ng doktor. Sinabi nito na hindi magkasama sa isang kwarto sina Emerald at Calix. Kaya kailangan niyang tandaan yun. Malinis at maayos ang loob ng silid pero halatang hindi ito nagagamit. Naupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa aparador. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga mamahaling damit. Kinuha niya ang isa at hinawakan ng tela. Napabuntong hininga siya bago sinuot ang damit. Saka lumabas ng kwarto upang puntahan ang kambal sa garden. Pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng dalawa. Masaya silang naglaro, tumatakbo, naghahabulan at nagtatawanan. Ramdam niya ang saya ng mga bata at kahit sandali, nakalimutan niya ang bigat ng sitwasyon. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang kumain sa dining hall. Masiglang nagkukwento sina Kian at Kiran tungkol sa mga nangyari sa eskwelahan, mga laro nila sa recess, ang bagong lesson sa klase, at ang guro nilang laging may dalang candy. Habang nakikinig, palihim niyang sinulyapan si Calix. Tahimik ito, nakikinig lang sa kambal, pero hindi sumasali sa usapan. Hindi niya mabasa ang iniisip nito. Mommy, bukas may activity kami sa school. Pupunta ka, di ba? Napatingin nga siya kay Calix, pero hindi ito nag-react. Muli siyang bumaling sa kambal at ngumiti. Siyempre naman, pupunta ako. Daddy, sama ka rin. Oo nga, Daddy, family activity yun eh. Pakiusap pa nga ng paslit.
Saglit na nagtaas ng tingin si Calix mula sa kanyang pinggan. Busy ako. Pero Daddy! Huwag nang makulit. Malamig nga nitong putol bago muling ipinagpatuloy ang pagkain. Kahit hindi nagsalita ramdam ni Carmina ang lungkot ng kambal. Mabilis naman silang muling ngumiti pero alam niyang gusto nga talaga nilang makasama ng ama. Okay lang, Daddy. Si Mami na lang pong kasama namin. Tumangulang si Calix, hindi na nagbigay ng paliwanag. Matapos kumain, sinamahan niya ang kambal sa kanilang kwarto. Masaya pa rin ang dalawa habang nagkukwentuhan tungkol sa eskwelahan. Saglit siyang nagpaalam upang timplahan sila ng gatas. Saka lumabas ng silid at bumaba patungo sa kusina. Habang papalapit siya sa kusina, natanaw niya ang dalawang katulong na nag-uusap malapit sa lababo. Hindi man nila direktang binanggit ang pangalan niya. Alam niyang tungkol sa kanya ang pinag-uusapan. Napansin daw nilang may nagbago sa kanya. Mas malambing siya sa kambal kahit wala si Calix. Napabuntong hininga siya sa narinig. Hindi niya akalain na ganoon pala ang ugali ni Emerald sa kambal. Magkahawig man sila, magkaiba naman ang kanilang ugali. Kung mapansin man ni Calix ang kakaibang ikinikilos niya, bahala na. Bumalik siya agad sa kwarto ng kambal at binigay ang gatas. Tuwang-tuwa ang dalawa. Mami, alam mo, first time mo po kaming timplahan ng gatas. Oo nga, dati po kasi si Yaya lang palaging gumagawa nito eh. Natigilan sandali si Carmina. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Sa halip tumango na nga lamang siya tumupo sa tabi ng kama. Mas masarap ang gatas pag ikaw ang gumawa, Mami. Totoo, tsaka kinuwentuhan mo kami bago matulog. Ang saya-saya. Muling napalunok si Carmina. Mukhang hindi ugali nga ni Emerald na gawin ang mga simpleng bagay para sa mga anak niya mismo. Mas lalong naging malinaw sa kanya kung gaano kakulangan ng pagmamahalang nararamdaman ng mga bata. Anong gusto niyo ikwento ko? Story po ng matapang na knight. Oo, yung knight po na may sword tapos lalaban po sa mga masasamang halimaw. Ngumiti nga si Carmina. Naaaliw nga siya sa kambal. Paano kung may dalawang knight, magkapatid sila, tsaka magkasamang lalaban sa masasamang halimaw? Wow, ang galing, Mami! At doon nga siya nagsimulang magkwento. Hanggang sa unti-unting bumibigat ang kanilang mga mata at tuluyan ng makatulog. Pagkalabas niya ng kwarto, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Calix. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kung anong nagtulak sa kanya upang lumapit at sumilip. Tahimik ang loob ng kwarto. Biglang lumabas si Calix. Wala itong suot pang itaas, halatang bagong paligo. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi inasahang makikita ito sa ganoong ayos. Matikas ang tindig ng lalaki, malamig pa rin ang ekspresyon, pero hindi niya napigilan ang sarili na mapako ang tingin sa matitigas nitong dibdib. Bago pa siya makaiwas, mabilis siyang hinila ni Calix papasok sa loob ng silid. Sinandal siya nito sa pader, hindi makawala sa pagkakahawak. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki, para bang sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang mukha, hanggang sa bigla nitong sakupin ang kanyang labi. Gulat na gulat siya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Napakabilis ng pangyayari. Bago pa siya makalaban, naramdaman niya ang isang malakas na hila sa kanyang suot at sa isang iglap, napunit ang tela ng kanyang damit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang malamig na hangin sa kanyang balat. Hindi ang pagiging exposed niya ang ikinabigla niya, kundi ang direksyon ng tingin ni Calix. Nakatitig ito sa peklat sa kanyang tiyan, ang malinaw na bakas ng isang cesarean operation. Para bang natulala ito. Hindi ito gumalaw, hindi nagsalita. Doon siya natauhan. Mabilis niyang tinakpan ang sarili at sa isang iglap, isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Hindi natinag si Calix, pero hindi rin ito sumagot. Nananatili pa rin ang tingin nito sa kanya, para bang may gusto itong itanong,
ngunit hindi masabi. Hindi na niya hinintay pang magsalita ito. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Hindi alintana ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sa isip niya, isang bagay lang ang alam niya ngayon. Nakita na ni Calix ang isang bagay na hindi niya kailanman ginustong ipakita rito. At mula ngayon, alam niyang hindi ito titigil sa pagtatanong. Kinaumagahan, lutang pa rin ang pakiramdam niya nang magising. Nakabihis na siya. Suot ang isang floral yellow dress na bahagyang lumapat sa kanyang katawan. Nakalugay ang kanyang kulot na buhok. Isang natural na katangian na kahawig ng kay Emerald, ngunit mas mahahalata ang mas malalaking alon sa kanya. Mabuti na lang at hindi iyon napansin ni Calix sa unang pagkikita nila. Napabalikwas siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang kambal, parehong masiglang tumakbo palapit sa kanya at agad siyang niyakap. Mommy, gising ka na. Excited na po kami sa school activity. Napangiti siya, hinila nga siya ng kambal palabas ng kwarto. Pagdating nila sa dining area, naabutan nila si Calix na kaupo hawak ang isang papel habang may kape sa kabilang kamay. Hindi niya alam kung anong dokumento ang binabasa nito, pero halatang seryoso nga ito sa pagtingin dito. Good morning, Daddy! Masayang saad nga ng kambal. Bahagyang iniangat nga ni Calix ang tingin at tinignan nga ang kambal. Good morning. Malamig na wika nga lamang ni Calix. Pagkatapos saglit nga itong lumingon sa kanya, isang mabilis na sulyap lang. Hindi nagtagal pero kahit ganoon hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi niya alam kung iniisip pa rin ito ang nangyari kagabi o kung napansin na nga nito ang maliit na pagkakaiba sa kanilang dalawa ni Emerald. Mommy, tara na, baka maliit po tayo. Oo nga po, Mommy, kailangan po nating maghanda po para sa activity. Napilitan siyang ngumiti at tumango. Hindi niya alam kung paano nga pakikitunguhan si Calix matapos ang nangyari. Pagkatapos kumain nagpaalam na nga sila upang umalis. Masiglang yumakap nga ang kambal kay Calix bago tumakbo. Tumakbo nga pabalik sa kanya. Daddy, pakis kay Mommy bago po kami umalis. Oo nga, Daddy, kiss mo si Mommy sa pisngi. Nagulantang si Carmina sa sinabi ng kambal. Kiran, huwag kayong ganyan. Pero bago pa nga niya matapos ang sasabihin, lumapit nga si Calix. Bahagya siyang napaatras, pero agad nga niyang naramdaman ang mainit na palad dito sa kanyang bewang. Ganun ba? Saad nga ni Calix. Mababaw lang ang tono nito pero may kung anong nanunukso sa paraan nga ng pagsasalita. Halos magkadikit nga ang kanilang katawan. At ramdam niya, ang init nga nito kahit hindi naman ganun kalapit ang ginawa niya. Dapat ay pipigilan nga niya ito, pero bago pa siya makagalaw naramdaman niya ang dampi ng labi nito sa kanyang pisngi. Banayad at mabagal. Dapat ay mabilis lang yun, pero sa huling segundo bahagyang lumihis ang halik nito. Napakalapit nga sa gilid ng kanyang labi na pasinghap siya at hindi dahil sa gulat, kundi sa kakaibang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Nang lumayo nga si Calix, sandali nga silang nagkatitigan. Mabilis ang tibok ng puso ni Carmina. Hindi niya alam kung dahil sa kaba o sa isang bagay na hindi nga niya may paliwanag. Samantalang si Calix, tulad ng dati ay walang emosyon sa mukha. Ngunit sa isang iglap may bahagyang kibot sa sulok ng labi nito. Isang haplos, isang halos hindi nga halatang ngiti bago ito tuluyang tumalikod. Yay! Si Daddy hinalikan si Mommy! Ang sweet niyo na po! Doon siya natauhan, agad niyang tinakpan ng pisngi. Pilit ito natago nga ang pamumula ng kanyang muka. Tara na, baka mahuli tayo sa school. Pag-iba na nga lamang nito sa usapan. Mabilis niyang hinila ang kambal palabas. Hindi na lumingon kay Calix. Ngunit kahit lumayo na siya, hindi niya maitanggi ang isang bagay. Naiwan sa kanyang balat ang init ng labi nito. At ang hindi niya maintindihan, bakit hindi niya ito makalimutan? Pagdating sa paaralan,
Agad na sumama ang kambal sa kanilang mga kaklase. Masaya ang paligid, puno ng mga magulang na nakikilahok sa mga aktibidad. Kita sa mukha ni Kian at Kira ng tuwa habang naglalaro at nakikipagkulitan. Habang pinagmamasdan niya ang kambal, narinig niya ang anunsyo ng guro. Sa susunod na laro, kailangan ng buong pamilya sa bawat kalahok. Dapat present po ang mommy at daddy. Patakbo nga na lumapit sa kanyang kambal. Kita niyang pananabik sa kanilang muka, pero kagad itong napalitan ng lungkot. Mommy, hindi tayo makakasali. Kailangan daw po kasi ng daddy. Naramdaman niyang bigat ng tingin ng kambal. Naramdaman niyang bigat ng nararamdaman ng mga to. Pwede namang manood na lang tayo, di ba? Marami pang ibang laro. Pag-aalo na nga lamang ni Carmina sa mga to. Ngunit halatang pagkadismaya sa mukha ng kambal. Lalo pang lumala nang makita nga nilang ibang bata kasama ang kanilang mga magulang. Masaya, nagtutulungan sa laro. Pero mommy, gusto rin naming sumali. Oo nga mommy, ang saya sana kung kumpleto po tayo, di ba? Pinisil na nga lamang niyang kamay ng kambal at pilit ngumiti. Pangako susubukan nating maging masaya. Kahit hindi tayo kasali, okay? Sada nga lamang nito, tumango ang kambal. Pero kita pa rin niya ang lungkot sa kanilang mata. Napatingin siya sa paligid. Nagbabaka sakaling may paraan para mapunan ang kulang. Ngunit sa kabila ng ingay, ng kasayahan, isang bagay lang ang sigurado niya. Hindi niya kayang ibigay ang hinihiling ng kambal. Pagbilang ng announcer, 1, 2. Handa na siyang isama ang kambal sa gilid upang manood na lang. Ngunit bago pa niya magawa iyon, bigla siyang nagulat nang maramdaman ng malakas na bisig na bumalot sa kanyang baywang. Bago pa siya makapalag, bigla na lang siyang bumangon sa ere. Binuhat siya. Hindi niya agad na proseso ang nangyayari, ngunit nang tumingala siya, nagtagpo ang tingin nila ni Calix. Walang kahit anong emosyon sa mukha nito. Sumali tayo. Biglang maikling sabi nga ni Calix. Kaya nanlaki mga mata niya. Anong, hindi nga na ituloy nga ang sasabihin ni Carmina? Dahil tinawag nga ni Calix ang kambal. Kian, Kiran, halina kayo. Para bang nag-freeze ang kambal nang dahil sa gulat. Nakatulala nga sa presensya ng kanilang ama. Hindi kaagad sila nakakilos para bang hindi makapaniwala sa nakikita nila. Move. Malamig ngunit matatag na sabi naman ni Calix. Para bang dun lang natauhan ng kambal. Nagkatinginan nga sila saglit bago sabay na tumakbo papunta sa kanilang ama. Daddy, totoo po ba to? Kasali po tayo? Hindi sumagot si Calix. Bagkus ay diretsong pumunta sa gitna ng activity area habang buhat pa rin siya. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat, ang presensya ni Calix o ang paraan nitong hawakan siya na parang napakanatural lang sa kanilang dalawa. Pagkarating sa gitna ng field, inilapag siya ni Calix sa damuhan. Noon lang niya napansin ang mga matang nakatuon sa kanila mga guro, magulang, at lalo na ang mga kaklase ng kambal. Lahat ay tila nagulat sa bigla nilang pagsali sa laro. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Calix na dumating sa tamang oras. Kasabay nito, inanunsyo ng host ang sack race, isang laro kung saan magkasama sa isang sako ang mag-asawa at kanilang mga anak. Sabay-sabay natatalon papunta sa finish line. Masiglang naghiyawan ng ibang pamilya at lalo namang na-excite ang kambal. Yay! Kasama kami ni Kiran! Ang saya nito! Ang laki ng sako natin! Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat. Hinila na nga siya ng kambal papunta sa sako. Wala nga siyang nagawa kundi sumunod. At pagkaspasok nga nila, halos magkadikit silang apat. Sa pagitan nga nila ay si Kian at si Kiran. Habang sa likuran naman, nito si Calix. Ramdam nga ni Carmina ang init ng katawan ng lalaki. Lalo pang nagpapabilis ng puso niya. Huwag kayong gagalaw nang hindi sabay-sabay.
Sada nga lamang ni Calix. Sumagot din naman si Carmina. Sasabi nga nito, tumango ang kambal sabik na sabik sa laro. Siya naman hindi niya alam kung paano iiwas sa presensya ng lalaking nasa likuran niya. Nagsimula na nga ang bilang. Sabay-sabay silang tumalon. Pero dahil sa excitement ng kambal, hindi nagpantay ang galaw nila kaya muntik na nga silang matumba. Mami, bilisan natin. Ang bagal natin eh. Magkasunod na saad pa nga ng kambal. Napangiwi siya. Huwag kayong biglang gagalaw nang hindi kami handa. Saad nga ni Carmina. Bago pa nga siya makatapos, napaatras siya at bumangga kay Calix. Napahawak siya sa braso nito para hindi matumba pero sa biglaan nga niyang paggalaw, napulupot ang braso nga ni Calix sa bewang niya upang alalayan siya. Sa sobrang lapit nilaramdam niya ang bawat paghinga nito. Tumalon ka ng sabay sa amin. Saad nga nito. Mahina nga ang boses nito pero sapat na para lalong bumilis ang pintig ng puso niya. Pinilit niyang ituon ang sarili sa laro. Sa bawat pagtalon hindi maiwasang magkadikit sila ni Calix. Sa huling yugto halos sabay nga nilang naabot ang finish line kasama ang kabilang pamilya. Ngunit sa huling taon, nawalan sila ng balanse at sabay-sabay na napabagsak sa damuhan. Napasigaw pa nga si Carmina. Pero ang kambal naman nagtatawanan at nagtatalon sa tuwa. Habang nakadapa pa rin sa damuhan, napatingin siya kay Calix na nasa tabi niya. Tahimik lang ito pero may bahagyang ngiti sa labi habang pinapanood ang kambal. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito tulad ng naramdaman niya noon kay Rodolfo. Ibang-iba ang presensya ni Calix. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at doon niya napagtanto may nagbabago sa pagitan nila. At ang mas kinatatakutan niya, hindi niya alam kung paano iyon pipigilan. Mula noong araw na iyon, unti-unting nagbago si Carmina. Habang kasama ang kambal, lalong lumalim ang pagmamahal niya sa kanila. Sa bawat tawag nilang mommy at sa bawat yakap, parang bumabalik ang mundong minsan niyang pinangarap. Ngunit kasabay ng saya ay ang pag-aalinlangan. Gusto niyang sabihin ang totoo, pero natatakot siyang masaktan ang kambal at magbago ang pagtingin ng mga ito sa kanya. Maagang umalis si Calix ngayong araw at hindi nito napansin ang dokumentong naiwan. Kaya siya na ang nagdala. Pagdating sa gusali, sumakay siya ng elevator patungo sa opisina ni Calix. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya, si Rodolfo. Emerald? Tanong nga ni Rodolfo. Napalingon siya at bahagyang natigilan sa narinig. Hindi niya inaasahan na tawagin nga siya sa pangalang hindi naman niya pag-aari. Dahil isa siyang impostora. Tahimik siyang pumasok sa loob ng elevator bago ito tuluyang sumara. Kamusta ka? Ayos lang, saad naman ni Carmina. Pilit nga siyang umiti bagamat ramdam niyang nanginginig ang kanyang kamay. Iniimbitahan kita sa bahay para sa birthday ni Stella. Kasama si Calix, mukhang nakalimutan kang sabihan ng pinsan mong si Stella. Bago pa nga siya makasagot bumukas ang elevator. Pareho silang napatingin sa malamig na tinig. Emerald, what are you doing here? Bahagyang nataranta si Carmina tagad na lumabas ng elevator. Iniabot niya ang dokumento kay Calix pero narinig pa rin niya ang pagbati ni Rodolfo sa lalaki. Maikli lamang ang sagot ni Calix sa latang walang interes sa pag-uusap. Maya-maya muling nagsalita si Rodolfo. Pumunta ka bukas, Calix, para sa birthday ni Stella. Napatitig siya kay Calix. Hinihintay ang sagot nito. Ilang saglit pa tumango na nga lamang lalaki kasunod nito marahang hinawakan ni Calix ang kamay at tinila palayo. Sa opisina hindi pa nga siya ganap na nakakapasok ng bigla nga lamang siyang isinandal ni Calix sa pader. Napakurap nga siya sa gulat, lalo na nang maramdaman ng mahigpit nga nitong hawak sa kanyang pulso. Bago pa siya makapagsalita inagaw nito ang lunchbox na hawak niya. Ano to? Tanghalian mo. Iniwan mo ang dokumento sa bahay kaya naisipan kong ipagdala ka na rin ng pagkain. Saglit itong natahimik
habang nakatingin sa lunchbox. Pagkatapos dahan-dahang binuksan nga ito, inisa-isang laman. Matagal mo na bang alam ko anong gusto kong kainin? Ha? Oo, saad naman ni Carmina. Tahimik lang si Calix. Saka kinuha ang kubyertos at sinimulang kumain. Samantala pagdating sa paaralan, masayang sinalubong nga ng kambalang pagdating nila. Mommy, Daddy! Yay! Sabay po tayong uuwi! Bahagyang umiti si Calix bago hinawakan ng kamay ng kambal. Kakain tayo sa labas. Pag-aayang nga niya at natuwa naman sila. Sa loob ng sasakyan hindi magkamayaw ang kambal sa pagkwento tungkol sa kanilang araw sa eskwelahan. Pagdating sa isang mamahaling restaurant, masigla silang umupo at agad na umorder ng pagkain. Pagdating ng pagkain hindi nag-aksaya ng oras ang kambal at agad kumain at biglang napatingin si Kian kay Carmina. Mommy, bakit hindi ka pa po kumakain? Daddy, subuan mo po si Mommy. Napatingin siya kay Calix. Nag-aalangan sa magiging reaksyon nito, ngunit sa halip na tumanggi walang sabi-sabing kinunuha nga nito, ang tinidor, sumandok ng pagkain at iniabot nga sa kanya. Kumain ka na. Sad na nga lamang nito. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang inaalok nito. Habang masaya ang kambal, napagtanto niyang mula nang magpanggap siya bilang Emerald, unti-unting nagbago ang mundo niya. Hindi niya alam kung dapat nga siyang matakot o kung dapat na nga lamang siyang magpadala. Pagkatapos ng hapunan, masayang lumabas ng restaurant ang pamilya. Masigla pa rin nagkukwento ang kambal habang naglalakad pabalik ng sasakyan. Mommy, Daddy, ulitin po natin to bukas ha. Oo nga, ang saya kumain sa labas kasama kayong dalawa eh. Pinagmamasdan ni Carmina ang kambal habang masigla silang nag-uusap. Sa tuwing tatawagin siya ng mommy, may kung anong init na bumabalot sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman. Kinabukasan, nakasuot siya ng simpleng potting blouse at itim na slacks. Tahimik siyang nakatanaw sa labas ng bintana habang binabaybay ng sasakyan ang daan patungo kina Stella. Sa bawat pamilyar na kalsadang nadaraanan, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Bumaba siya, mahigpit na hawak ang bag at walang ingay na naglakad papasok. Sa pagbukas ng pinto agad niyang nakita si Stella. Nakaupo sa sofa katabi si Rodolfo. Natigilan siya. Kahit hindi sabihin, alam niyang si Calista ang batang iyon. Mahimbing ang tulog ng sanggol, walang kamalay-malay sa presensya niya. Naramdaman niyang bumibigat ang dibdib. Saglit siyang napapikit, pilit na pinipigilan ng pamumuo ng luha. Hindi niya kayang tumitig ng matagal. Ako dapat ang may hawak kay Calista. Hindi niya dapat maranasan to. Hindi ko na kayang maghintay. Wika nga ni Carmina sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim dahan-dahang tumingin si Stella sa kanya. Saka maingat nga inalalayan ng bata at tumayo ito. At lumapit nga sa kanya at ganon din si Rodolfo. Emerald, hawakan mo siya. Nagulat siya. Hindi niya inakalang ganoon kadali. Ipapahawak sa kanya si Calista. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang sanggol at mahigpit na niyakap. Muling bumalik sa kanya ang init ng munting katawan nito, ang amoy na matagal na niyang hindi nalanghap. Hindi niya pinansin si Calix na tahimik na nakamasid. Sa sandaling ito, ang mahalaga lang sa kanya ay si Calista. Ngunit agad na naputol ang kanyang atensyon nang muling magsalita si Stella. Alam mo Emerald, ang natural mo pa rin sa pag-aalaga ng sanggol, baka naman panahon na para sundan niyo ang kambal. Napatingin siya kay Calix pero gaya ng dati, malamig lang itong nakatingin sa kanya. Bago pa lumalim ang usapan, dumating ang iba pang bisita. Agad na sinalubong ni na Rodolfo at Stella ang mga ito. Iniwan siyang kasama si Calix at si Calista na mahimbing nang natutulog sa kanyang bisig. Habang patuloy ang kasiyahan sa paligid, nanatili siyang nakatayo. Hindi alintana ang ingay o ang malamig na tingin ni Calix. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga sa kanya
ay ang anak. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ito. Kailangan niyang bumawi kay Calista. Pagkatapos ng selebrasyon, tahimik silang magkasama ni Calix sa loob ng sasakyan. Walang nagsasalita sa kanila. Ramdam ni Carmina ang bigat sa dibdib, pero pinili niyang manatiling tahimik. Pagkarating sa bahay, nagulat siya nang bigla siyang hinila nito papasok sa kwarto. Sabay saad nga ni Calix, "Stay here in my room, in my bed." Mabilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig kay Calix. Nang lumapit nga ito, naramdaman niya ang init ng katawan nito. Banayad na hinaplos ang kanyang pisngi at may lambing. "I don't want to be alone tonight." Saad pa nga nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata at hindi niya alam kung anong hinahanap niya sa titig nito. Pero Calix, hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang maramdaman niya ang pagdampi ng labi nito sa kanya. Isang banayad na halik, parang tinatantya kung tatanggi siya. Ngunit paano siya tatanggi kung ang buong sistema niya ay kusang tumutugon? Naging mapusok ang bawat galaw. Unti-unting lumalim ang halik. Pumikit siya. Ninanamnam ang init ng yakap ni Calix. Ang mga kamay nito ay humaplos sa kanyang baywang. Hinahatak siya palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan nila. "Carmina." Mahina ang bulong nito habang bumaba ang labi sa kanyang leeg. Nagiiwan ng maiinit na halik sa kanyang balat. Hindi niya tuloy narinig ang bulong ni Calix. Nakapikit siya, tinatanggap ang bawat sensasyon. Ang mga daliri niya ay kusang gumapang sa dibdib ni Calix. Sa gabing iyon, hindi na niya inisip ang dahilan kung bakit siya naroroon. Hindi niya naalala ang mga kasinungalingang bumabalot sa kanilang dalawa. Ang tanging alam niya ay ang init ng katawan ni Calix, ang bawat halik at haplos na nagpapalimot sa kanya kung sino siya at kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, unti-unting dumilat si Carmina. Ramdam ang bigat ng talukap ng kanyang mga mata. Saglit niyang pinagmasdan ng kisame, pilit inaalala kung nasaan siya, hanggang sa maramdaman niya ang mainit na bisig na nakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang gumalaw, pero lalo lang humigpit ang yakap ni Calix. Nakasubsob ito sa kanyang leeg. Ang mainit nitong hininga ay dumadampi sa kanyang balat. Ngunit kasabay ng init na yon ay ang unti-unting pagbalik ng katotohanan. Dahan-dahan niyang inalis ang bisig nito at bumangon mula sa kama. Inabot niya ang nakakalat niyang damit at isinuot ito nang hindi lumilingon. Nang mapansin niyang hindi pa rin gumagalaw si Calix, mabilis siyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Pagdating sa pinto, isang huling sulyap ang ibinigay niya bago tuluyang lumabas. "Hindi mo na ako maaaring mahulog muli. Hindi ngayon, hindi kailanman." Mahinang bulong niya. Pagkapasok sa kwarto, mabilis siyang naligo at nagbihis habang inaayos ang sarili. Paulit-ulit niyang ipinapaalala na kailangan niyang magpokus. Hindi na siya maaaring umatras. Ngayon niya sisimula ng paghahanap ng hustisya para sa kanya. Maingat siyang lumabas ng bahay, siniguradong walang makakapansin sa kanya. Pagkalabas ng subdivision, agad siyang sumakay sa isang taxi. May isang lugar siyang kailangang balikan. Pagdating sa daungan, saglit siyang natigilan. Naroon pa rin ang yate. Tahimik na nakaparada, parang isang multong nagbabantay sa mga lihim na iniwan nito. Walang bantay. Huminga siya ng malalim bago sumampa. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan niyang manatiling kalmado. Muling sumariwa sa isip niya ang gabing muntik na siyang mamatay dito. Pilit niyang nilibot ang loob, pero wala siyang nakitang anumang bakas ng krimen. Malinis ang lahat, parang walang nangyari. Hanggang sa mapatingala siya. Doon niya napansin ang isang maliit na CCTV camera. Halos natatakpan ng ilaw. Halos hindi ito halata, isang bagay na malamang
hindi napansin ni na Rodolfo at Stella. Mabilis niyang nilapitan iyon. Doon niya nakita ang isang maliit na memory card. Naiwan. Hindi nila nagawang tanggalin. Napangiti si Carmina. Mabilis niyang kinuha ang memory card at bumaba ng yate. Sa pagkakataong ito, hawak na niya ang ebidensya. Pagka-uwi, agad niyang binuksan ang laptop. Nanginginig ang kamay niya habang isinaksak ang memory card. Isang video file ang bumungad. Nang magsimulang gumalaw ang imahe sa screen, bumalik ang bangungot. Doon niya nakita ang sarili niyang nakahandusay sa sahig ng yate. Mahina, walang kalaban-laban. Nakita niya si Rodolfo, nakatayo lang, walang emosyon. Si Stella, tahimik na nakangiti, tila nasisiyahan sa nangyayari. At pagkatapos, eksaktong nakita niya kung paano siya itinulak sa tubig. Mariin niyang kinuyom ang kamao. Hindi na takot ang nararamdaman niya. Galit. Nang marinig ang katok sa pinto, mabilis niyang inayos ang sarili bago ito binuksan. Bumungad sa kanya si Calix. Seryoso ang ekspresyon. Are you feeling okay? Masuyong tanong nga ni Calix. Sa tanong nang iyon, biglang bumalik nga sa isip ni Carmina ang nangyari kagabi. Para bang saglit siyang binalot ng init ng alaala. Dahilan para nga mamula ang kanyang pisngi. Ayos lang ako, Calix. Pasensya na kung hindi kita ginising Mukhang na-late ka tuloy. Hindi niya na ituloy ang sasabihin ng maramdaman ng marahang haplos ni Calix sa kanyang pisngi. I'm not going to work today, let's go. The twins are waiting for us at the dining table. Wala siyang nagawa nang hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang hinila palabas ng kwarto. Habang naglalakad sila sa hallway, naramdaman niyang may pagbabagong nangyayari kay Calix. Hindi na ito kasing lamig, gaya ng dati. May kung anong lambing sa hawak nito, hindi mapilit, hindi mabigat, pero sapat para ipadama sa kanya na ayaw siyang pakawalan. Napatingin siya rito at sa muling pagtama ng tingin niya sa lalaki, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na maganda to. Sabay hawak sa dibdib. Isang mahinang bulong iyon sa sarili, isang paalala na hindi siya dapat mahulog. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maitanggi ang katotohanang unti-unti na siyang nahuhulog. Sa mga sumunod na araw, inilaan ni Carmina ang oras niya sa kambal at kay Calix. Isang hapon, nagyaya si Calix na pumunta sa beach. Sa tabing dagat, abala sina Kian at Kiran sa paggawa ng kastilyo sa buhanginan. Tahimik lang si Carmina habang hawak ang cellphone. Kinukunan ng larawan ng kambal habang masayang naglalaro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinapat niya ang kamera kay Calix. Nakaluhod ito sa tabi ng kambal at sa screen ng cellphone, nakita niyang nakangiti ito. Hindi pilit, hindi katulad ng madalas nitong pagpapakita ng emosyon. Totoong ngiti. Napansin niyang napangiti rin siya. Hindi namamalaya ng sariling reaksyon. Biglang lumapit si Kian at sumilip sa screen ng cellphone niya. Mommy, si Daddy pa yung kinukuhanan mo? Mommy, pakita mo naman sa amin, no? Pangungulit nga ng kambal. Hinila nga ni Kian ang braso ni Carmina at tinignan ang larawan. Uy, ang gwapo ni Daddy dito. Tignan mo, Kian, parang kinikilig si Mommy. Nanlaki nga ang mata ni Carmina sa sinabi ni Kiran. Ano? Hindi Pero lalo lang lumakas ang tawanan ng kambal. Mommy, kunan mo kami ulit, tapos picture din kayo ni Daddy. Daddy, come here, picture with Mommy. Naglapit nga muli ang kambal. Napatingin nga si Carmina kay Calix na noon pa man, nakatingin na nga rin ito sa kanya tila naghihintay kung paano siya tutugon. One photo won't hurt. Huminga ng malalim si Carmina bago muling bumaling kay Calix. Isa lang saktong kinuha ni Kian ng cellphone mula sa kami ni Carmina at kinunan nga sila ng larawan. Pagkatapos agad nitong tinignan ang screen at napangiti. Yay! Ang ganda ng picture! Tama si Kian, Mommy, Daddy, ang sweet niyo po dito. Napatingin si Carmina sa larawan
Siya at si Calix magkatabi ang mga mata nga nilang bahagyang nagtama bago kinuha ng litrato. May kung anong init nga na dumaan sa dibdib niya, pero agad niyang iniwasan nga ng tingin. O sige na, tapusin niyo na yung sandcastle niyo. Ngunit sa halip na bumalik sa ginagawa, lumingon ang kambal sa kanya. Mommy, halika, sama ka sa amin. Nagulat si Carmina sa paanyaya. Ha? Ako? Oo naman, Mommy. Hindi buwang castle kung wala ka, no? Bago pa nga siya makatanggi, naramdaman niya ang isa pang kamay na humawak sa kanya. Si Calix. Tara na, Emerald. Pamilya tayo, di ba? Napatingin si Carmina sa kamay ni Calix na nakahawak sa kanya. Mainit. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung paano lalabanan ng bilis ng tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang tumango at sumama sa kanila. Habang magkasama nilang tinatapos ang kastilyo, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya naririnig ang salitang pamilya. Unti-unti na rin niya itong nararamdaman. Lumipas ang mga araw at habang nag-aayos, nagdadalawang isip si Carmina kung tama ang desisyong dumalo sa selebrasyon ng kumpanya ni Calix. Isang engrandeng gabi ang naghihintay at alam niya na magiging sentro ng atensyon ang presensya niya roon. Nakaharap siya sa salamin, suot ang eleganteng pulang mermaid dress na perpektong yumayakap sa kanyang katawan. Simple pero kapansin-pansin, isang istilong bihira niyang piliin, ngunit tamang-tama para sa okasyon. Habang inaayos ang buhok, naramdaman niyang may lumapit mula sa likuran. Bago pa siya makalingon, malamig na metal ang dumampi sa kanyang batok. Huwag kang gagalaw. Saad nga ni Calix, gamit ang kanyang husky voice na malalim. Napapitlag si Carmina nang marinig ang bahagyang bulong ni Calix. Sa refleksyon ng salamin, nakita niyang isinusuot nito ang isang simpleng kwintas sa kanyang leeg. Isang perlas na may manipis na gintong kadena. Hindi garbo, pero may kakaibang ganda. Ano to? Tanong nga ni Carmina habang nagtataka. Bagay sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin to. Sad pa nga ni Carmina. Pero gusto ko. Iniwas niya ang tingin ngunit ramdamang bigat ng sandali. Huwag mong tatanggalin yan, ha? Sad pa nga ni Calix. Bago pa siya makasagot, iniwan siya ni Calix sa silid. Naiwan siyang nakatitig sa sarili sa salamin, hawak ang kwintas. Sa pagbaba niya sa hagdan, tahimik siyang sumunod kay Calix palabas. Sa sasakyan, nanatili silang walang imikan sa buong biyahe. Pagdating sa 5-star hotel, agad silang sinalubong ni Stella at Rodolfo. Emerald, ang ganda mo ngayong gabi ah! Pagpupuri pa nga ni Stella. Wala siyang interes sa papuri, ngunit bago pa siya makasagot, biglang nawala ang ilaw. Kasunod nito, bumukas ang malaking screen sa harapan at nagplay ang isang video. Napatigil si Carmina nang lumitaw ang unang imahe sa screen. Duguan at walang kalaban-laban, nakita niya ang sarili niyang nakahandusay sa sahig ng isang yate. Nandoon si Rodolfo, may hawak na kutsilyo, at si Stella, tahimik na nakangiti habang may hawak na bote. Sunod-sunod ang eksena. Nakita niya ang sariling hawak, ang sugat sa tagiliran, ang paghugot ni Rodolfo ng kutsilyo, at ang paulit-ulit na pagsaksak nito sa kanya. Hinila siya ni Rodolfo sa railing ng yate at nakita niya si Stella habang ibinubuhos ang laman ng bote sa kanyang mukha. Muling pumuno sa paligid ang sigaw niya mula sa gabing akala niyang hindi na babalik. Kitang-kita ang pag-usok ng kanyang balat, ang pagkatunaw ng kanyang mukha at ang malakas na pagtulak sa kanya ni Rodolfo, ang pagbagsak niya sa tubig. Tahimik ang buong venue hanggang sa pumunit ang hysterical na sigaw ni Stella. Patigilin niyo yan at iligpit niyo na. Saad nga ni Stella. Habol ang hininga ni Stella habang pilit inaabot ang remote. Nanginginig ang mga kamay ni Carmina. Hindi siya ang naglabas ng video. Wala pa siyang balak. Bago pa makatakbo sina Rodolfo at Stella,
Dumating ang mga pulis. Wala na silang nagawa kundi panoorin ang pagbagsak ng mundo nila. Nanatili si Carmina sa kanyang kinatatayuan, nanginginig. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Calix sa kanyang kamay, kasabay ng banayad na pagpisil nito. Tapos na, Carmina. Masuyong saad nga ni Calix. Nanlaki ang mga mata niya sa pangalang tinawag nga sa kanya ni Calix at nagtaka siya. Calix? Ngumiti si Calix ng marahan ngunit bakas sa kanyang mga matang pag-aalala. Ako ang naglabas ng video. Nahanap ko ang laptop sa ilalim ng kama mo. At alam kong may dahilan kung bakit mo pa ito'y tinago. Pero hindi ko kayang hayaang manatili silang malaya. Alam ko na rin ang totoo. Hindi talaga ikaw si Emerald. Nung una pa lang naman kitang makita, may naramdaman na akong kakaiba. At nang makita ko ang peklat mo, nakumpirma kong tama ang hinala ko. Nakausap ko na rin ang tunay na ina ni Emerald. Ginamit ka lang nila para makuha ang lupa. Gusto kong sabihin sa kambal ang katotohanan pero hindi ko magawa. At hindi ko inakalang mauhulog ako sa iyo, Carmina. Bilang Carmina at hindi Emerald. At ngayong nakuha mo na ang hustisya. At sa wakas mababawi mo na ang anak mo, may puwang ba kami sa buhay mo ng kambal? Hindi ka agad nakasagot si Carmina. Matagal niyang hinintay ang araw na to, pero hindi niya inaasahan ang bigat ng damdamin niya ngayon. Calix, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi kita pipilitin, Carmina. Pero gusto kong malaman mong hindi lang dahil sa kambal, kaya ako nandito. Napatingin siya kay Calix. Bakas ang sinseridad sa mukha nito. Paano ang kambal? Paano may papaliwanag sa kanila ang lahat? Ayokong guluhin ang mundo nila. Pero hindi ko rin kayang itago sa kanila ang katotohanan habang buhay. Kailangan ko ng oras, Calix. Pati ang mga bata. Tumango na nga lamang ito. Ano man ang desisyon mo, hindi kita iiwan. Tinalikuran niya na si Calix. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito bago siya magpasya. Pumunta si Carmina sa presinto upang harapin sina Stella at Rodolfo at ilantad ang totoong pagkatao niya. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang habang papalapit sa kulungan. Sa harapan niya, nasa loob ng rehas ang dalawa, parehong halata ang gulat sa kanilang mga mata nang makita siya. Tinawag siya ni Stella na Emerald at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Hindi ako si Emerald. Ako si Carmina. Nanlaki ang mga mata ni Stella at kahit si Rodolfo, hindi maipinta ang mukha. Nagsisisi ba kayo? Kahit kailan naisip niyo ba kung gaano kasakit ang ginawa niyo sa akin? Si isang iglap na wala ang lahat. Ang anak ko, ang buhay ko, ang pagkatao ko. Kinuha niyo ang lahat. Nagsisi man lang ba kayo kahit minsan? Napatikim nga si Rodolfo, pero hindi nakasagot. Kita niya ang pag-iwas nga nito ng tingin. Huminga siya ng malalim pilit pinipigilan ang nanginginig ng tinig. At ikaw, Rodolfo, sa mahabang panahon nating magkasama, paano mo nagawa to, ha? Paano mo ipinagpalit? Ang kagaya ko, paano mo nakuhang planuhin ang kamatayan ko? Nagsisi ka man lang ba? Ilang saglit lumipas nga bago nagsalita ngunit sa halip na sagot, ang marinig malamig na tinig nga ang bumate sa kanya. Wala ka na dapat dito, Carmina. Dapat matagal ka lang wala. Natigilan siya at walang pag-alinlangan sa boses nga nito. Wala man lang pagsisisi. Sa kabila ng lahat may parte sa akin na umaasang kahit papano may konsensya ka. Pero ngayon, kinumpirma mo na at dapat lang talaga na matagal ko na tong ginawa. Sinampal nga nito sa kanyang annulment papers na dapat ay ipapapirma nga niya nung araw na pinagtangkaan siya. Napangisi na nga lamang si Rodolfo. Pasensya na. Dahil sa kamalas-malasan, buhay ako at kailangan mo tong pirmahan para wala na akong koneksyon sa masamang katulad mo. Naramdaman niya ang mainit na luha sa pisngi, ngunit hindi iyon dahil sa panghihinayang. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Huling beses niyang tiningnan ang dalawa, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang babaeng handang ipaglaban ang buhay na ninakaw sa kanya. Tinalikuran niya sila at marahang lumakad palabas ng presinto. Paglabas, bumugso ang luha niya.
hindi na iyon napigilan. Ngayong tapos na ang laban, isang bagong simula ang kahaharapin niya. Ilang araw matapos, makuha ni Carmina si Calista, dumating ang balita na mabilis na umusad ang kaso dahil sa matibay na ebidensyang nakalap ni Calix at ng mga awtoridad. Habang nasa loob ng korte, ramdam niya ang bigat ng lahat, lalo na't bumabalik sa isip niya ang gabing muntik nang matapos ang lahat para sa kanya. Muling sumagi sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Rodolfo sa presinto, ang malamig nitong tinig at kawalan ng pagsisisi. Ngunit ngayon, hawak na nila ang ebidensya mula sa CCTV footage hanggang sa mga testimonya ng saksi na nagpapatunay sa kasalanan nito. Nang tawagin si Stella upang tumistigo, wala na itong nagawa kundi aminin ang lahat. Saglit niyang tiningnan si Rodolfo. Noon, ang lalaking ito ang mundo niya. Pinangarap niyang bumuo ng pamilya kasama ito. Pinaniwalaan niyang mahal siya nito. Ngunit sa huli, isa lang siyang bahagi ng plano nito, isang sagabal na kailangang mawala. Ngayon, wala nang halaga ang anumang pagtatangka nitong ipagtanggol ang sarili. Habang inilalabas ng mga pulis, sina Rodolfo at Stella, ramdam niya ang bigat ng emosyon. Sa wakas, natapos na ang laban. Paglabas ng korte, sa labas, naghihintay si Calix at nang makita siya nito, hindi nagdalawang isip na lapitan siya. Shh, tapos na Carmina. Bahagyang ngumiti siya. Sa wakas wala na nga siyang dapat katakutan pa. Oo, Calix, tapos na. Saad nga ni Carmina habang lumuluha. At sa pagkakataong ito, tunay na siyang malaya. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang lahat, mas lalong tumibay ang ugnayan nila. Mabilis ding natanggap ng kambal si Calista at sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalim ang koneksyon nila bilang isang pamilya. Isang hapon, habang palabas ng botika, nakasalubong ni Carmina ang doktora na minsang tumulong sa kanya. Doon niya nalaman na may malubhang sakit si Emerald at pinili nitong makasama ang lalaking mahal nito kaysa sa pamilya. Bagaman mahirap tanggapin, wala silang magagawa kundi igalang ang desisyon nito. Pagka-uwi, nadatnan niya ang kambal na masayang naglalaro kasama si Calista habang si Calix ay tahimik na nakamasid. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan ng kamay. Calix, okay ka lang ba? Concerned na tanong nga ni Carmina. Masaya ako para sa kanila. Sandali itong tumigil at pilit na binubuo ang sasabihin. Pero bilang ama, hindi ko maalis sa isip ko. Paano kung isang araw magtanong sila? Paano kung hanapin nila ang sagot? Kung bakit sila iniwan ng taong dapat unang nagmahal sa kanila? Bahagyang lumalim ang paghinga nito. Ramdam niya ang pagpigil nga nito sa emosyon. Hindi ako nasasaktan para sa sarili ko, Carmina, kundi para sa kanila. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan nito at masinigpitan nga niya ang hawak sa kamay. Hindi sila nag-iisa, Calix. Nandito ka at nandito ako. Doon ito tuluyang tumingin sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahang makikita. Hindi lang pasasalamat, hindi lang tiwala, kundi isang damdaming mas malalim pa roon. Alam mo, Carmina, hindi ko talaga sigurado kung paano o kailan. Pero mahal kita. Hindi dahil kahawig mo si Emerald. Hindi dahil napuno mo ang iniwang puwang sa buhay ko. Mahal kita dahil ikaw si Carmina. Mahal kita dahil sa kung paano ka tumawa, kung paano may nalagaan ng mga anak ko, kahit hindi mo responsibilidad. Kung paano ako pinaniwalot sa mga bagay na matagal ko nang sinuko. At dahil busilak ang puso mo. Naramdaman niyang unti-unting uminit nga ang kanyang mata. Hindi ko inaasahan na marinig yan mula sa'yo. Isang mahinang tawa ang lumabas sa labi ni Calix. Ni ako nga hindi ko rin inaasahan. Sandali silang nanatiling nakatingin sa isa't isa. Hinaplos nito ang kamay niya, hindi lang bilang isang simpleng hawak, kundi bilang pangakong hindi na siya
bibitawan. Hindi niya alam kung tama na bang sabihin ang nararamdaman niya, pero hindi pa siguro iyon ang mahalaga ngayon dahil sa sandaling ito, sapat nang maramdaman niyang sa kabila ng lahat ng sakit, takot at pangungulila. Natagpuan niya ang isang taong handang lumaban para sa kanya. Ilang buwan matapos ang laban sa nakaraan, unti-unting bumalik ang sigla sa buhay at puso ni Carmina. Habang naglalakad sa hardin, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Sa di kalayuan, narinig niya ang masayang halakhak ng kambal. Maya-maya, isang mainit na yakap mula kay Calix ang bumalot sa kanya bago pa siya makalingon. Anong iniisip mo? Ngumiti siya at sumandal sa dibdib nito. Wala naman. Iniisip ko lang ang layo na ng narating natin. Bahagyang natawa si Calix. At may mas malayo pa tayong mararating. Sad pa nga nito. May kung anong kinuha ito sa bulsa at marahang iniabot sa kanya. Nang tingnan niya, isang maliit na kahon ang nakapaloob sa palad niya. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya, tila alam na niya kung ano iyon, pero hindi pa rin siya makapaniwala. Dahan-dahan niya itong binuksan, isang simpleng singsing na may maliit ngunit makinang na diamante na bumungad sa kanya. Napalunok siya. Hindi kaagad makapagsalita at lumuhod nga si Calix sa harapan niya. Ang mga mata nito puno ng katiyakan at pagmamahal. Carmina, handa ka na bang bumuo ng pamilya kasama ko? Napalood si Carmina sa harapan ni Calix na nakaluhod. Hindi na rin niya napigilang lumuha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Oo naman, Calix. Handa na ako. Saad nga ni Carmina. Mabilis siyang niyakap ni Calix, mahigpit, tila ayaw na siyang pakawalan. Sa likuran nila, masaya ang mga bata, ramdam din ang pagmamahal na bumalot sa kanilang dalawa. Makalipas ang 2 buwan, napuno ng musika ang loob ng simbahan. Sa harapan ng altar, naroon si Calix, suot ang maayos na itim na tuksedo. Tahimik siyang nakatayo, ngunit sa kabila ng matikas nitong postura, bakas sa mukha ang halong pananabik at emosyon. Habang nakatayo sa labas ng pinto ng simbahan, hinigpitan ni Carmina ang hawak sa kanyang buket. Hindi niya inakalang darating ang araw na ito na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, may naghihintay pa ring bagong simula. Nang bumukas ang malalaking pinto, narinig niya ang mahihinang bulungan at paghinga ng mga tao sa loob. Unti-unti siyang lumakad sa gitna ng simbahan. Suot ang isang eleganteng potting gown. Magaan ang bawat hakbang, ngunit dama niya ang bigat ng emosyon. Hindi niya inalis ang tingin kay Calix, ang lalaking minsang dumating sa buhay niya nang hindi niya inaasahan. Ngunit ngayon, ang magiging katuwang niya habang buhay. Nang makalapit sa altar, iniabot ni Calix ang kamay nito kay Carmina. Marahan niya itong tinanggap at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nawala ang lahat ng takot at alinlangan. Napakaganda mo. Saad nga ni Calix sa kanya at makikita talaga ang sinseridad sa mga mata nito. Napangiti si Carmina, hindi dahil sa papuri, kundi sa init ng tinig ni Calix, tunay at puno ng pagmamahal. Habang binibigkas ng pari ang seremonya, tahimik niyang pinakiramdaman ang sandali. Minsan, inakala niyang hindi na niya mararanasan ito, ngunit heto siya ngayon, hawak ang kamay ng lalaking nagpatunay na karapat dapat siyang mahalin. Nang dumating ang bahagi ng pagpapalitan ng sumpa, hinarap niya si Calix. Kita ang determinasyon sa mga mata nito. Carmina, ikaw ang babaeng bumago sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na darating ka pero sa bawat araw na kasama kita, natutunan kong hindi lang pala kayang magmahal ulit ng isang tulad ko, kundi kaya kong mahalin ng buong buo. Pinapangako ko sa'yo. Ano man ang dumating sa atin, hindi kita bibitawan. Ramdam niya ang init ng luhang tumaloy sa kanyang pisngi. Saglit namang huminga ng malalim si Carmina bago nagsalita. Calix, akala ko noon tapos na ang lahat para sa akin.
Pero dumating ka, kasama ang mga anak mo, at ipinakita sa akin na may pamilya pa rin naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo pero alam ko may isang bagay akong kayang gawin. Mahalin ka at ang mga anak natin sa bawat araw ng buhay ko. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, naramdaman niya ang katotohanan nito. Sa wakas, wala nang sakit, wala nang alinlangan. Tanging pagmamahal na lamang ang nananatili. Nang sinabi ng pare ang huling mga salita, isang malumanay, ngunit mariing sagot ang bumuo sa kanilang pangako. Habang lumalabas ng simbahan, sinalubong sila ng pagbati at palakpak. Masayang tumakbo ang kambal palapit sa kanila. Sabik na yakapin ang kanilang ama, kinarga naman ni Carmina si Calista. Marami siyang pinagdaanan, matinding sakit, pagkawala at kawalan ng kasiguraduhan. Pero sa huli, natutunan niyang kahit anong dilim ang dumaan sa buhay, may liwanag na naghihintay. Dito niya naunawaan ang tunay na aral ng kanyang kwento. Hindi nasusukat ang buhay sa mga bagay na nawala, kundi sa mga natutunan at sa mga taong nanatili. Natutunan niyang hindi masama ang magmahal muli kahit pagkatapos ng matinding sugat. Natutunan niyang ang pamilya ay hindi lamang sa dugo na susukat, kundi sa mga taong handang tanggapin ka ng buo. Pinisil ni Calix ang kanyang kamay at sa kanyang puso, alam niyang nasa tamang landas na siya. Ang buhay hindi tungkol sa kung gaano tayo kadalas madapa, kundi kung paano tayo bumabangon. Sad nga ni Carmina. Ngumiti si Calix at tinignan nga siya ng may pagmamahal at kung sino ang kasama natin sa bawat hakbang. Dugtong pa nga ni Calix. Sabay naghalikan nga sila. Sa araw na yun sa harap ng lahat hindi lang isang kasalang naganap kundi isang patunay na ang pagmamahal ay hindi nagtatapos sa sakit ng nakaraan kundi nagsisimula sa tapang na muling lumaban para sa hinaharap. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Carmina at Calix. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto nyong magpa-shoutout at kung tigasan po kayo para alam natin kung saan kayo nakikinig ng stories natin. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa lahat.